Yahoo! Hello mga masters at mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girl, the cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating episode na naman dito po sa G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Continuation po natin ito ngayon ng ating topic about foot reflexology. Na-discuss po natin kahapon ang isang special point or acupressure point, Chinese acupressure and reflexology point para po isang mabisa na pwedeng gamitin natin para po sa mga iba't ibang mga karamdaman. Yan. But before that, ako po ay lubos na magpapasalamat muna sa inyo sa kakatapos po nating 127th Bahay Kulitan Premier Marathon. Ayun, maraming salamat po sa mga umakyat at kumanta at syempre ng mga nag-premier at nag-support po sa amin kagabi. Kahapon, buong araw po yan. Dahil po ngayon ay Lunes. Happy Monday po sa inyong lahat. Maraming salamat ulit. Ito po, I hope na bago tayo mag-umpisa ay makatamsak muna kayo. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm, for more updated contents. Ayan, so let's proceed po sa ating topic about foot reflexology points. Ayun po, at itong presentation na ito ay pinipare ko talaga kasi meron tayong visual aids. So, syempre, ang pinakaunang point na ating diniscuss is ang ating Tai Chong or Liver 3. So, nakikita nyo rin po yan sa right side na meron pong dot na pula dyan. That's the LIV or Liver 3. Yan po ang kanyang exact location at yan po ang ating isi-stimulate para ma-perform natin ang tinatawag nating Chinese acupressure or reflexology. Yung pinakauna mong gawin is, syempre, i-locate mo talaga ang proper na point, proper location po ng tinatawag nating Tai Chong or ang ating Liver 3. Kasi maraming points po dyan. At pag iba po yung ma-stimulate mo, iba yung kanyang benefits na bibigay kasi iba naman yung point na yan. So, pinakauna po dyan is apply firm, steady pressure with your thumb for 15 to 30 seconds. So, nakikita niyo naman po sa picture na yan sa right side, di ba? Number 2, release niyo po. After 15 to 30 seconds or after 30 seconds, i-release nyo. And then, i-repeat mo siya for 1 to 3 minutes on each foot. So, 1 to 3 minutes mo siyang gawin. Okay? So, syempre, gawin mo siya siguro mga 3 times a day. Sa hapon naman, or before ka matulog, or sa kalagitnaan ng araw. Pwede mo gawin yan. Okay, so meron kayong mararamdaman, a deep aching sensation is normal and indicates the movement of qi. Pag meron po kayong sensation na ramdaman, ibig sabihin ay may gumagalaw po na energy dyan or qi. Use circular motion. So, hindi lang po press ha. Pag-press mo ng konti, halimbawa, mag-circular or counterclockwise ka. Pag-release mo, pagbalik mo, clockwise naman po, parang rotation po, para at least gumalaw po ang energy. Okay, so promoting circulation and a smooth flow of energy. Yan po ang purpose niyan kung bakit nito imamasad. Aside from acupressure, pwede din tayong humanap ng trained or licensed na Chinese practitioner or traditional Chinese medicine professional. Ito po is to achieve a deeper activation and enhance therapeutic effects. So, kailangan po talaga maghanap tayo or magpunta tayo sa mga professional clinics para po ay ma-apply din nila yung advanced techniques. Like ito po sa left side, acupuncture. Ito po yung aming trabaho ng aking daddy sa clinic namin with the use of sterile needles. Okay, so meridian po ang ginagamit dyan. And on the right side is what we call moxibustion. So, with the use or the help of heat. Yeah, so, sinistimulate din po ang area na yan. Pinapadapat or the heat warms up that particular region or particular point that creates the movement of the energy or the opening of the blockages. Yun po. So, nakadiscuss na po tayo ng iilan sa ating mga indications or para sa ano po ang point na ito. So, kahapon nag-discuss tayo tungkol sa headaches. Dinescribe natin yung headache, yung vertigo,
yung wry face, and depression. So yun po, nakaapat tayo kahapon. Ngayon po ay dadagdagan po natin. But before we start again, and before we continue, hingin ko muna ulit ang inyong thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm. So ikalimang indication po ng ating reflex point na Tai Chong is pain in the hypochondrium. So hypochondrium, nakikita niyo po yung pula dyan na area. Kumbaga siya ay may iniindang na sakit. So ano po ang hypochondrium? Ito po it may be associated with intense fear about having a medical condition or becoming ill. Meron po tayo mga kaibigan or mga kilala dyan na parang praning na praning po sila. Palagi po silang pumupunta sa mga doktor at parang very fearful po sila. Maraming pumapasok na mga guni-guni sa kanilang isip. So yan po ay isang kondisyon. Tinatawag hypochondriasis or they're called hypochondriacs. Hypochondriacs po, people with illness, anxiety, also known as, yun po, hypochondriacs. So, tend to focus on normal bodily sensations and interpret them as dangerous. So, parang praning na praning po sila, konting, irregular na mga iniindang or nafe-feel nila sa katawan nila. Natatakot na po sila at ini-interpret na ng brain nila na very chronic or very dangerous na po yan na situation. So, when symptoms persist and become severe, halimbawa, grabe na talaga yung kanilang fear, grabe na talaga yung pain kasi yung area na yan ay sumasakit yan every time po sila ay napapraning, sila po ay may mga iniisip po sila. Halimbawa, sumakit lang yung konti ang kanyang kamay, may naisip na sila ulit na may pumapasok na sa isipan nila na baka yan ay paputulin na or baka yan na po ay malubhang sakit na po yan. So pag yan na talaga ay lumalim na ang kanilang nakaka-effect o naging severe na at nakaka-affect na po sa kanilang life, okay, it is a diagnosable condition called illness anxiety disorder. So, nagkakaroon po sila ng illness, anxiety disorder. So, yung point na ito po, yung ating Tai Chong, ay makakatulong din po yan. Okay, so every day, every morning, every evening, kung sino po yung makaka-assist, pwede po nilang masahiin or pwede po nilang stimulate ang area na Tai Chong na yan para sa mga patients with pain in hypochondrium. Pero tandaan po natin na ang area natin sa abdomen or tinatawag natin regions of the abdominal area, it consists of, ayun po, meron po mga quadrants po yan, meron po yung mga segments. So yun, nakikita niyo po, meron tayong right hypochondriac region, right lumbar region, and right iliac region. And then sa gitna naman, ayun, epigastric region, umbilical region, hypogastric region, and sa kabila is left hypochondriac region, left lumbar region, and left iliac region. So ibig sabihin, hindi lang po yan katulad sa binanggit ko kanina na because of severe anxiety nila sa mga sakit ay yan lang po ang main cause ng pain in the hypochondrium. Tandaan din po natin, may mga organs na mga involved po dyan. So, pag severe na po or talaga masakit talaga or intense ang nararamdaman nilang pain or ninyong pain, it's better to just go straight to the doctor and, have a checkup. Have yourself checked up by a professional practitioner or a doctor because baka meron pong mga areas po dyan affected at hindi lang po yan due to fearfulness or stress. Okay, so pa-check up nyo kasi may mga different organs involved po dyan. Pwede din gamitin pa rin itong Tai Chong, liver 3, to somehow alleviate the pain in the hypochondrium. Pero tandaan din po natin, mga masters and mga ka-G, that there might be dysfunctions, injuries of organs located above or below the diaphragm, yun po yung mga frequent causes of pain dyan po sa hypochondrium. Ano pa yung ibang mga reasons? Hindi lang po yan stress or hindi lang po yan fear, kundi one of the other reasons include contusion, may impact po na nangyari doon, spasm,
and infringement of the intercostal muscle. So, syempre may injury ka, kumbaga, na halimbawa, yung mga sa bike, natumba sa bike, sa motor, or may mga vehicular accidents, or sa mga sports injury, kung saan po yung kanilang yung kanilang cage, rib cage, or kanila pong sternum, or any area dyan sa intercostal muscle, ay na-break po ang muscle or ang bone po dyan, or ang skeletal system po dyan. Next is peritoneal inflammatory processes and adhesions in the peritoneum. Ayan, may mga sugat-sugat. It can also cause pain in the hypochondrium. Ayan po mga masters at mga ka-G. Alright, so let's proceed po sa number 6, which is abdominal distension. And nakikita niyo rin po, red ang area dyan kasi yun po ay swollen or nagdi-distend. So, yung Tai Chong or liver 3 ay isa sa mga pinakamabisang acupoint or reflexology point para po ay makatulong alleviate ng pain po dyan, or sometimes makakapag tanggal din po yun ng kabag, or pwede yung tinatawag nating abdominal distension. So, a distended abdomen is abnormally swollen outward. So, palabas po yung kanyang swelling. You can see and measure the difference, and sometimes you can feel it. Mararamdaman mo talaga. At syempre, ma-measure mo, makikita mo po siyang distended po siya. A distended abdomen can be due to, so bloating from gas. Ayan po, may kabag ka. Simpleng kabag lang po yan. Or accumulated fluid tissue or digestive contents. It can be chronic or acute. So, ibig sabihin po ay merong swelling po dyan. Ayan po mga masters and mga G. Alright, so ating liver 3 ay makakatulong talaga dito. Alright, mga masters and mga ka-G, hindi tayo tatagal at tapos na pala tayo sa ating 12 minutes. Again, this is G and your one and only Master Worm. God is great! Yahoo!